Wawa. Radyo natin pagadian kasama po natin si Waway Belen. Waway, Masalimuot na ka. Tuloy-tuloy. Did you already learn to love them? So, more siguro ng medyo hold up for nga. Karon dira sa ato ang live stream. Hi! On na puno ng pagsubok. Just like in my program, Tunog Lokal, I want to Your friendly neighborhood station, Radio Natin. Tugtog na kilala, boss na kasama, araw-araw tayo'y magkakasama. Sa radyo natin pagalian. Sa radyo natin pagalian. Ang station mo, ang barkada mo. Sa radyo natin pagalian. Sa pagpapabuto mga kayapan, siguro anin lang papanakit ang maayo o di kalidad nga mga pagkakaini. Busa, gamitin o produktong nailaog na suwayan na sa kadaghanan. Ang mga produkto sa Calvico. Premium quality feeds para sa inyong mga binuting baboy, manok o uban pang mga kahayupan. Masiguro ang maayong pagtubo hangtod sa pagdapo. Resulta, maayong kalidad sa karne, bongga ang inyong kita. Alang sa inyong mga panginahanglan sa mga agri products, poultry feeds and supplies, mga pet foods, duawa ang masagigang tindahan sa Dakbayan, DXS Agrivet Supply, sa Dalang Datok, Gate 8 Agora Public Market, o Dex Agrivet Supply, sa EFG Building sa Barangay Santa Lucia. Huwag sila makontak sa cellphone number 0917-773-4044. DXS Agrivet Supply o Dex Agrivet Supply, exclusive distributor sa Rico Foods products. A promising address rises in the heart of Pagadian City, Camellia Courtyard, a beautifully designed community, settled thriving capital, defined by its progress and promise. Camellia Courtyard offers the comfort of home alongside amenities that enhance every living. With its scenic views, strategic location, and lasting value, it is an ideal choice for those seeking to grow in an area where the future is already unfolding. Visit www.camellia.com.ph or call 917-110-4765 for more details. Camellia Courtyard. Ayun no, si Jopi Katope dati, may ka-holding hands na ngayon. Cheers Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Was RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ang epektibong haplas na nagsangkap og 21 ka mga nagunang herbal nga epektibo sa pag-ayo sa mga nagkalain-laing balatian sama sa panuhot, katul-katul sa panit, alapa, labad sa ulo, sakit sa ngipon, samad, mga pinaakan sa mga walang mananakubag, bughat, sakit sa tiyan, sindak, sakit sa kalawasan, nuka o mga pinaakan sa mga insekto. RD21 Herbal Oil na sulayan na sa kadaghanan. RD21 Herbal Oil. RD21 Herbal Oil. Per DTI Fair Trade Permit Number 7351606 Series of 2025. RD21 Herbal Oil. Ang haplas na makaluwas.
Ang RD21 Herbal Oil mapalit sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. For reservations, pwede mo tawag sa 0993-929-7285 o sa 0950-342-7688. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Gikan sa Little Hong Kong of the South, Griel City. Aniya na ang pinakabagong balita o kasaligan ng impormasyon nga hatod sa pinakadagong FM network sa nasod. Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, balitang nasyonal ug internasyonal. Uban ang mga komentaryo sa nagkunang isyu sa atong katilingban. Kining tanan inyong madungog dinira sa balita nga tinuod. Radyo Natin Balita. Radyo Natin Balita. Uban ang nailang news anchor at award-winning national reporter, Waway Belen. Oras mga ka-RN, alas 12:06 nga tuang Radyo Natin Balita, iyon ang madungog. Ikan karong nga oras alas 12 hangtod alauna ang takna karong udtuha kumusag maayo nga adlaw dakbayan sa Pagadian. Kini na sa binyong higala sa kahanginan Waway Bilen. Ang atong tulumanon mga ka-RN atong kanato sumayang kabubuton sa Tanduay Light gaan ang may kasama. Ito sa batong kanato sa RD21 Herbal Oil. Ang oil o haplas nga gama sa 21 ka mga nagkalain-laing klase sa mga herbs nga makaayo alang sa tuang panglawas. Alang sa dugang kasayuran mga ka-RN ang RD21 Herbal Oil, iyan asam nga mapalit diri sa tuang Sibyaan sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Ano ka nga tuang broadcast center mga ka-RN diri sa Barangay Tawagan, Sur ning Nakbayan sa Pagadian. Ani karon nga tuang mga balitang nagkalap karon adlaw sa tuang tulumanon. Nakbayan sa Pagadian, gipagandama na ang pagpahigayon sa Kasalan ng Bayan 2026. Samtang drug suspect na dakpan, shabu na sakmit sa usa ka bypass operation sa lungsod sa Tambulig. Usa ka tiguang babay ang patay gumikan sa pagpangluba. Suspect ana karon sa kustodiya sa kapulisan. Department of Science and Technology maghatod og science-based solution sa komunidad sa Zamboanga del Sur gikan sa pondo sa 2026 GAA. Ang atong tulumanon mga ka-RN at ito sumayin kabubuton sa Paloma Multimedia Services sa atong Sibyada Dukad gikan diri sa Barangay Tawagan, Sur ning Nakbayan sa Pagadian. Atod kanato usab ang atong programa sa Tanduay Light gaan ang may kasama. O ingon man sa RD21 Herbal Oil nagama sa 21 ka mga nagkalain-laing klase sa mga grabe ka epektibo nga mga herbal nga makaayo sa panglawas. Italia sa tuang mga balita mga ka-RN, magpahigayon og nangandam na ang kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Pagadian sa pagpahigayon sa mass wedding o Kasalan ng Bayan 2026. Ang kagamhanang lokal pinagi usab kini sa pagpanguna sa Office of the City Civil Registrar ang mibutyag kabahin na sa selebrasyon na sa Valentine's Day karong Pebrero 14, 2026. Sumala pa sa pagpahibalo, i-endorso ni Mayor Sabico ang maong kalihukan nga nagtumong sa pagtabang sa mga magtiayon nga gusto nga magminyo apan wala pa mahatagi og higayon tungod sa kakulangan sa pinansyal nga kapasidad.
Giawag usab ang tanang mga interesado nga mga magtiayon nga mo pareserba o nga mo apply na dayon sa wa pa ang Enero 30, 2026. Gikinahanglan lamang nga mutunol ang lalaki o nga babaye sa ilang Senomar con Certificate of No Marriage para pagbabatuon nga wa gini maminyo. Og mutambong usab sa ipaygayon nga seminar karong Enero 31, 2026. Din libre na ang application fee, lisensya sa kasal o magbayad na lamang og 202 o 202 alang sa uban pa nga mga bayranan. Alang sa dugang kasayuran, mahimo lamang nga moduol sa City Civil Registrar's Office sa Dakbayan sa Pagadian. Huwag ka mo tawag sa 0948-219-0085. Kung ginapaybaw usab sa tuang City Civil Registrar, nga kini nga mga kalihukan ang dako na kaayong tabang o gapanalangin kini sa mga magtiayon na andam na nga mosunod o nga mosulod sa bag-ong kapitulo sa ilang kinabuhi. So katong mga dunay mga plano na nga mga magpakasal o kadaghanan pod mga nagpuyo lang na anay mga anak pero wa pay basbas, wa pay papel, magpamatuod silang legal nga pagpanagpuyo, higayon ninyo ni kay libre. Nya gawas niya na mga ka-RN ato gyud pug mahatagan og seguridad, no? Ang ato ang mga anak labi na nagkinahanglan mga dokumento. Of course, kinahanglan mo po ang mga parents. Agad po yung sakto nga mga dokumento, mga ka-RN nga legally married na sila. Aron po nga mahatagan og sakto po pangalan ng ilahang mga anak. So ay mong pagdugay, gumikan kay Enero 30 lang ang gihulat, no? Nga pet sa due date. Ay, na po mo pahulat yung due date, no? Mas panghigayon. So, katong mga napadiha na minaw karon February 14, dali ra kayong adlaw. Napay mga pipila ka adlaw. Adto na mo dayon sa City Civil Register aron mo makaparehistro o makapareserba. Aron nga makahigayon mo, no? Nga maka-avail ni ining libreng kasal ikan sa atong kagamhanang lokal. Samtang sa line bayan sa tuang mga balita, nadakpan sa mga kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaking construction worker human sa usa ka bypass operation nga gipaygayon sa Tambulig Municipal Police Station sa pagkitimbayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 9 pasado alas 5 sa buntag kagahapon lawa. Ang operasyon ay tabo alas sa Puro 4 Barangay Lower Lujong sa lungsod sa Tambulig. Nila suspect residentes maong lungsod ug giilai si bag-ong street level individual na nalambigit sa illegal nga droga. Nasakmit gikan sa suspect ang 5 kagagmayng heat seal transparent plastic sachets nga adunay puti nga kristal nga substansya nga gituuhan nga shabu. Nakipusab ang bypass money ang usa ka Oppo nga cellular phone. Ang nasakmit nga illegal nga droga i-turnover sab sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit. Camp Abelon ning Dakbayan sa Pagadian alang sa ipaygayon nga forensic examination. Gidala ang suspect og ang tanan nga nakuha nga mga ebidensya sa Tambulig Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpahigayon sa angay nga kaso bato kaniya. Samtang sa laing bahin mga balita gihapon gikan sa kwerpo sa kapulisan o sa 76 anyos nga babaeng vendor ang namatay human siyang matud pag iluba sa usa ka insidente nga nahitabo sa Purok 6 Barangay Bubuan Bayog sa Zamboanga del Sur alas 2:30 kagahapon nga adlaw. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon, naglakaw pa uli gikan sa merkado ang mga biktima dihang kalit kaya nga giatake o giluba sa usa ka 29 anyos nga lalaki nga mag-uuma nga way klarong pagpukaw o pagpanaglalis. Ang biktima nakaangkon og upat kasama tungod sa pagpanangkon na pagpangluba niini nga mahinungdan sa iyang diha-diha nga kamatayon. Nakadawat og report ang Bayog Municipal Police Station gikan sa mga personahe sa 53rd Infantry Battalion ug dayon mitubag sa lugar sa insidente human sa mga kawani sa Rural Health Unit. Human sa pangitabo voluntaryong misurrender sa Bayog Municipal Police Station ang suspect. Human sa iyang igsuon ug karon naa na sa kustudiya sa kapulisan alang sa pagpahigayon sa hustong kaso bato kaniya. Samtang wala usab pa makuha ang maong nga gigamit nga hinagiban, nga gigamit sa maong krimen o gituuhan nga personal nga kasuko o baka personal grudge ang motibo sa maong insidente. Samtang pa dayon paghihapon gagihimos mga kapulisan ang dugang investigasyon kabahin na sa maong panghitabo.
Atong oras mga ka-RN, alas 12:14 ang ato ang programa atong kanatos maayong kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Nananuka diri ato pagsibya sa Barangay Tawagan Sur ning Dakbayan sa Paginian. Sa laing gipakita sa Department of Science and Technology kon DOST sa Zamboanga Peninsula ang ligon nga paningkamot sa paghatod sa benepisyo sa siyensya ug teknolohiya ngadto sa katawhan human nga gigahin ang hapit 31 milyones ka pesos o 20% sa kinatibuk-ang alokasyon sa ahensya sa 2026 General Appropriations Act kun GAA alang kinis mga programa sa Science, Technology and Innovation sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Sumala pa kag Ricardo Apolinario III, ang Assistant Regional Director sa DOST Zamboanga Peninsula, mas daghan pang praktikal o magkahuluganon nga benepisyo ang mapaabot sa katawhan karong tuiga samtang padayon nga gi-prioridad sa ahensya ang ilahang nagkalinglain nga mga programa. Ginagiyahan usab sa ilahang One DOST for You, Solutions Opportunities for All nga moto. Ang tinud-anay nga matud pa commitment nga ipatrabaho ang siyensya alang sa atong komunidad. Dakong bahin usab sa pondo igahin alang sa Small Enterprise Technology Upgrading Program kon set up ang flagship program sa DOST na nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises. Pinaagi usab kini sa technological na pagpaayo og modernisasyon sa mga proseso, pagtabangan ng mga lokal nga negosyantes pagdugang sa produksyon, pagpaayo sa kalidad sa produkto, pagpalapad sa merkado nga mosangpot sa dugang pangtrabaho o kita sa probinsya. Ang pagpagduki-duki o inobasyon na nagpabiling nga sentro sa programa sa DOST pinaagi sa Grants in Aid kun GIA na nagpondo sa mga research-based o innovative nga proyekto aron nga masulbad ang mga isyu sa agrikultura, panglawas, kinaiyahan o industriya. Alang sa mga kabus o hilit nga komunidad, ang Community Empowerment through Science and Technology, ang programa nga naghatag og science-based nga interbensyon aron nga mapalambo ang panginabuhian, mapalig-on ang food security o mapataas ang kalig-on sa komunidad, isip suporta sa tumong sa gobyerno alang sa inklusibong kalambuan. Pinaagi sa buong nga mga programa, ipaniguro sa DOST nga walay komunidad sa Zamboanga del Sur ang mabiyaan sa kasuwagan nga gidala sa siyensya o teknolohiya. Atong oras mga ka-RN, alas 12:17. Atong tulumanon natin ka na to sa maayong kabubuton sa Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Ingon na sab sa RD21 Herbal Oil, ang oil nga gama no sa 21 ka mga herbal. Very powerful herbs mga ka-RN na makatabang alang usab sa mga dunay mga sakit. Labi na sa dunay sakit-sakit sa panit, laban sa ulo o guban pa. Ang RD21 oil di ninyo ni mapalit sa bisan asa pagbutika diri sa Pagadian, diri lang bugtong sa radyo natin FM Pagadian kay direkta ni diring giari sa ato ang Sibian og kita nakasuway pud kita niini tinuod gyud ay medyo na puntay gamay nga problema sa katul-katul sa panit og uban pa og nakita nato ang grabe ka epektibo niini nga oil mga ka-RN. Alang sa dugang kasayuran, pwede mo matawag sa 0993-929-7285 og para pud ni sa labi na karon grabe daghanang mga naglabad ang ulo ining init kaayong panahon. Mas paning labad sa ulo kay wa nay korta. Ang RD21 Herbal Oil suway ninyo mga ka-RN. Ani alang ninyo baka motawag diri sa atong Sibian alang sa dugang kasayuran. Wala kita alang sa dugang pa mga impormasyon o kasayuran diri gihapon sa ato ang programa ang radyo natin balita human lamang sa ato ang pipila ka mga pahinumdom. Ayun o, si Dan na ng payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Was RD21 Herbal Oil. Ang RD21 Herbal Oil ang epektibong haplas na nagsangkap og 21 ka mga nagunang herbal nga epektibo sa pag-ayo sa mga nagkalain-laing balatian sama sa panuhot, katul-katul sa panit,
alapap, labad sa ulo, sakit sa ngipon, samad, mga pinaakan sa mga walaang manana, hubag, bughat, sakit sa tiyan, sindak, sakit sa kalawasan, nuka o mga pinaakan sa mga insekto. RD21 Herbal Oil na sulayan na sa kadaghanan. RD21 Herbal Oil. RD21 Herbal Oil per DTI Fair Trade Permit number 7351606 series of 2025. RD21 Herbal Oil, ang haplas na makaluwas. Ang RD21 Herbal Oil mapalit sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. For reservations, pwede mo tawag sa 0993-929-7285 o sa 0950-342-7688. Sa inyong pagpamuhi o mga kahayupan, siguruan dili lang inyong puhunan. Apan lakip ang maayo o di kalidad nga mga pagkaon ini. Busa gamitin o produktong nailaog na suwayan na sa kadaghanan. Ang mga produkto sa Pelmico. Premium quality feeds para sa inyong mga binuhing baboy, manok o uban pang mga kahayupan. Masiguro ang maayong pagtubo hangtod sa pagdapo. Resulta, maayong kalidad sa karne. Bongga ang inyong kita. Alang sa inyong mga panginahanglan sa mga agri-products, poultry feeds and supplies, mga pet foods, duawa ang masagigang tindahan sa Dakbayan. DXS Agrivet Supply sa Dalang Dato, Gate 8 Agora Public Market o Dex Agrivet Supply sa EFG Building sa Barangay Santa Lucia. O sila makontak sa cellphone number 0917-773-4044. DXS Agrivet Supply o Dex Agrivet Supply, exclusive distributor sa Pelmico Feeds Products. Balik sa itong tulumanon mga ka-RN na itong oras alas 12:21 ato ang programa atong kanato sumayin ka bubuton sa Tanduay Light gaan ang may kasama ang atong programang radyo natin balita yung mabati alas 12 ato dalauna tak na sa hapon na di pa musunod ang ato ang programa gikan sa Kaluhan ang In His Time ang usa ka award-winning Tagalog radio drama dire ra yung mabati mga ka-RN alauna hangtod alauna media human sa ato ang balita og yung mamusunod sa bato mga programa gikan sa radyo natin nationwide sa ato ang mga DJs gikan sa Kaulungan samtang sa ato ang mga balita gikan usab sa ato ang tinubdan na ato ang mga balita gikan sa nasyonal di pa ito aday patibaya. Shout out kang Pitik Sambuanga del Sur Droners o Pitik Sambuzur Droners nga naglantaw karon sa ato ang programa. Kung sa tanan nga mga naglantaw sa ato ang programa pinaagi sa atong Facebook Live sa RADU Pagadian o sa 91.9 radyo natin Pagadian. Mabati usab kita pinaagi sa ato ang radyo katong dunay mga radyo diha iliso lang sa 91.9 o mabati na usab kita sa naglain-lain nga mga lugar diri sa Pagadian City o ingon man sa Sambuanga del Sur. Katong mga mauwahi o paminaw sa itong Sibya, pwede po sa mo search sa itong official YouTube ang atuang 91.9 radyo natin official. Salain bayan sa ito ang mga balita. Nagpahinomdom si Interior Local Government Secretary Junvic Rimulya sa tanan nga mga langyaw nga mga turista nga nakaroon sa Pilipinas nga gikinahanglan nila nga tahuron ang Pilipino og sundo ng balaod sa nasod. Human kinis pagkadakop sa duha ka foreign vloggers tungod sa giingong makapasakit og naghulga usaba sa online content. Usa sa mga nadakpan mao si Estonian vlogger nga si Sim Rusipo nga giaresto sa Dumaguete City human gideklara nga persona non grata sa probinsya sa Negros Oriental. Siya giatubag karon sa kaso nga lakip ang harassment, illegal nga pagkuha og video, makapangguba o pangapamahayag og ang mga content nga naginsulto nagpaubos sa mga Pilipino. Lakip ang usa ka video din iyang gitawag mga Pilipino nga murag unggoy. Gay na mao pud ay paduol diri sa Mindanao, kilatan juga. Sumala kang Secretary Rimulya
Overstaying na si Rosipo og mahimo nga atubangon ang kaso ubos sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act og ang Cybercrime Prevention Act. Samtang niidakpan usaba dito sa Quezon City ang Russian vlogger nga si Nikita Shekhov human nga nag-viral ang iyang mga video diin giingon nga matud pa nagbahad kini nga ipakatag ang HIV og matud pa nagpagpamalikas pa sa mga Pilipino. Paisiug daw usab sa DLG nga Pilipinas abli sa tanang mga bisita apan ang respeto sa katawhan o pagsunod sa balaod gikinahanglan nga sundon sa tanang anaa karon sa nasod malukal man labi na pod ang mga langyaw. Muna mga feeling mga vlogger lagi reminders lang di lang sa mga kuan ha di lang sa mga vloggers sa mga foreigner ang mga vloggers nga tagalain nga mga lugar bisan asa pa ka sa Pilipinas o sa bisan asa pa ka mga nasod kinahanglan gyud kanunay nga respetuhon no ang atuang mga katawan labi na sa nasod nga inyong gitumban labi nagdi inyo kasi do gasalig mong gwapo mo pero gilantaw na kung picture dira ka piki man pudog naon una mga sa Pilipinas isa nung yung nanay lang yung dagway na to mga KRN ang ato ang mga katawhan pag ingna gani nag-unggoy di ba di nakakatunog og balik na silang tugkaran salamat lagi siya dako pa kay maabda na silang mga palahubog des daple pabunog gud ni kani kay wa kay makaila di ba pud ka follow mga Pilipino isod man tong ihang pangalan. Anyway, ngadto sa ato ang mga vloggers diha, mas maayo pang inyong i-promote ang inyong mga lugar, mas maayo pang mo content mo og maayong gawi, no? Aron nga masunod sa mga followers ninyo. Kontra nga maghimo lang mo inyong senaryo makapadaot sa atong komunidad, makapadaot sa atong ising katao. Kaya ang resulta, ang inyo ra gyud tumutuyo, makadugang og views, makaangkon og followers, pero wa gyud pud ka naka-punting, no? Sa maayong nga gawi nga unta imo nga ikapakita ngadto sa ato ang mga katawhan labi na sa atong komunidad kung asa kagapoy. Nalainbay sa ato ang mga balita mga ka-RN. Iduso na usab sa Kamara de Representantes ang ikaduha ug ikatulong impeachment complaint batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Naghapon ang Makabayan Block nga gipanguluhan ni ACA Teachers Party List Representative Antonio Tinio may nag-endorso sa ikaduhang impeachment complaint nga gisangat sa grupong bayan nitong Huwebes sa buntag. Ang reklamo bay kalabutan sa gingong korupsyon sa paggamit sa pondo sa nasod. Ilabi na ang kontrobersiya nga may kalabutan sa flood control fund scam. Apan wala dawata sa Office of the House Secretary General ang mga ikaduhang impeachment complaint tungod kay wala sa opisina si House Secretary General Cheloy Garafil. Niadtong higayuna na sa Taiwan aron nga modawat og award. Sumala sa opisina wala usab sila otorisado nga persona nga modawat sa mao nga reklamo. Bisan pa niini gibili na lamang sa Makabayan Block ang kopya sa impeachment complaint sa opisina ni Garafil o gagiingon nga nahimo na ang formal nga pagsumite. Subay kini sa konstitusyon o ang rules of impeachment. Sumala pa ni Tinio, nagalaom sila nga mutuman ang speaker sa constitutional nga process in good faith. And ang ingon na dito sa mga impeachment proceedings, dili one impeachment complaint. Dili kini matud pa karira nga mura o ilaga nga kung kinsa lang ang mauna, siya rapod ang dawaton. Kana usa matud pa pagpanamastama sa proseso sa impeachment accountability. Samtang kagapong adlaw, isabit na usab ang ikatulong impeachment complaint. Sunod-sunod na niya. Bato ka Presidente Marcos Jr. sa mga nailang mga kritiko o mga taga-suporta ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte apan wala gyapon kini dawata sa Office of the Secretary General. Mahinumduman nga ang unang impeachment complaint bato kang PBBM gisumite ni adtong Lunes, Enero 19 ni Attorney Andre De Jesus nga gi-endorse usab ni House Deputy Minority Leader og Pusong Peter Party List Representative Journey Jet Nisay. Kaduda nga no pud ning gasunod-sunod damni labaw atong layo pa way ning endorso. Ang unang impeachment complaint nga giduso mga ka-RN bato kang Bongbong Marcos na po'y mga pagduda og isyu gumikan kay gikatingala nga kining complainant ila man pud ning kaalyado. Base daw kuno mo ni panagang sa 1-year rule nga suod sa iskatuig nga wa pa mahuman kining maong unang impeachment complaint wala laing impeachment complaint nga pagadawaton. Base pud kini sa explanation sa mga nausab sa atong House of Representatives but nevertheless
Sama sa gikaingon at ang mga proseso kinahanglan dawaton gyud no ang kining nga mga complaint. Kung sa may mga proceedings ini depende na ni sa atong House Speaker. Ano po ni nila, no? Nag-iingon, maghuwat na itaw katawhang Pilipino mga Karen kung unsay proseso ang mahitabo na ining daghanang mga impeachment complaint. Kita inaning mga pamaagi, no? Kining mga nakita og mga nadungog na to nga mga isyu batok sa ato ang kasamtangan nga namunuan. Si Bongbong Marcos makaingon gyud nga medyo nawad-an gyud pagsalig ang atong mga katawhan sa mga nakita magud nila og sa mga nadungog gawas ni ana sa mga nagpamatuod niining daghan kaayong mga bulilyaso na nila nga mga proyekto labi na sa issue sa flood control sa atong nasod. Lang kay dito sa kauluhan mga KRN kining katag naman So for sure daghan na karon ng mga contractors nga nagdali-dali sa pagtiwas sa ilang mga proyekto kay lagi karon pa manakawkaw kining nga maong nga mga anomalya sa ato ang ahensyas gobyerno nga mao gisaligan ang DPWH. So after ani nga issue tabo na pod ron nga gibalhin o gibalik na pod sa mga ahensyas gobyerno ubang mga proyekto sa infrastruktura sa Department of Agriculture nga mao nga na karon para sa atong farm to market roads o uban pa nga mga proyekto dapat pagudi sa local government unit no. Matingala na lang man ka nganong naay mga proyekto mga KRN sa mga kalungsuran wa man pud pangayuras tao. Nakita po nila nga di mo pud gikinahanglan. Di pa di priority. Ngano man dili kani ang mga gi-endorse sa ato ang mga local government officials nga mao'y naglantaw ug mao'y nagatutok sa mga panginahanglanon sa matag lungsod ug sa matag katawhan nga ilahang gialagaran. O lagi kay gidiretso man dito sa DPWH nya matag mga kongresista doon naman ay katungod hatag og mumando sa ato ang mga DPWH officials nga diha ibuubos akong distrito kini mga milyones doon na po'y blessings gikan sa ilahapong amo ano na nakapait. Nevertheless maayo kung nabubo gyud ang tanan nga mga proyekto sa mga kalungsuran apan di gyud pod maayo kung daghan lang og papel nga nakita nato nga nakapundo na di ay apan wa gyud proyekto nga nakita sa ilang lugar. Tapos sa live bahin ay sa di pa ato asab nga gipatimbaya ang mga naglantaw sa atong Facebook live kang Ma'am Envide Torres. Magandang tanghali watching from Zambales. Salamat sa paglantaw. Ingon man again kang pitik sa Musur Droners og sa tanan nimo nga mga followers daghang kayong salamat. Pa-share lang boss. Anyway sa live bahin mga ka-RA gituha nga naa karon sa Cambodia ang wanted nga negosyanteng si Atong Ang. Yan sumalapas pamahayag sa Department of Interior and Local Government kan DILG Secretary Jun Vic Rimulya. Mala pa doon na impormasyon nga naa na sa Cambodia apan raw information pa kini. Kasi kinisgingong pamahayag sa whistleblower nga si Julie Dondon na Patudungan. Gingon nga nagpatukod kuno si Ang og online sabong operations dito sa Cambodia. Sumala pa kang Rimulya giingon ni Patidungan nga adunay kay gayunan si Ang nga makabiyahe pa ingon sa Cambodia pinaagi sa backdoor routes nga makatabang kaniya sa paglikay sa mga otoridad. Ugang paskali adunay mga report nga nagpadagan si Ang og online sabong operations dito sa Cambodia. Nagpakita nga posibleng nakahimo na siya og network dito. Lakip na sa pipila ka mga bahin sa Thailand. Isan pa niini ipasiog na sa DILG nga padayon ang pag-verify sa mga otoridad sa mga impormasyon o report nga may kalabutan sa operasyon sa online sabong. Atod pa Rimulya nga si gayon nga makumpirma nga anaa gayon sa Cambodia o Thailand si Ang refer dayon ang issue kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. na karon chairman sa Association of Southeast Asian kon ASEAN. Adunay direct access sa mga lideres sa rehiyon. Wala pa ang patidungan nga ang maong kon ang star witness adunay access si Ang sa Cambodia o mga pamaagi aron nga makaadto didto. Ginaimbestigado sab nila kung migamit ba kini o mga backdoor routes. Mga balita, mga ka-RN, gikan sa itong paugnas kusog. Mahilig yan sa tennis, mga ka-RN. Ako nagigayunan nga kining mga Pinoy fans. Personal na nga makasuporta o magaselebrar kang Alex Ayala. Diya mismo sa iyang kaugalingong yuta. Kuman sa iyang pagbalik sa Pilipinas ni atong Miyerkules, ikumpirma sa Pinay Tennis Sensation ang iyang pag-appeal sa Philippine Women's Open.
ang world number 49 nga bag-uhay lang nga mihuman sa iyang kampanya sa 2026 Australian Open sa Melbourne ang naglaom nga daghan ang makaadto o makasuporta sa Pinay player. Ang WTA 125 level tournament ipahigayon gikan Enero 26 hangtod 31 diya sa Rizal Memorial Sports Complex Tennis Center sa Malate, Manila. Kini ang unang higayon nga ang Pilipinas mamahimo nga host sa usa ka Women's Tennis Association event. Malapag kang iyala dakong milestone kini alang sa Philippine tennis o dakong butang usab alang kanila nga mga Filipina tennis players. Si iyala nakadaog sa gold medal sa women's singles sa miaging 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Ang 20 anyos nga si iyala napakyas pagsulod sa second round sa women's singles o doubles sa Australian Open. Napildi siya sa singles first round batok kang Alicia Park sa Estados Unidos sa 6-0, 3-6, 2-6. Samtang sa double sa pildi usab siya sa iyang Brazilian partner nga si Ingrid Martins batok kang Shoko Aoyama sa Japan o Magda Linette sa Poland sa 6-7, 3-7, 6-2, 3-6. Makuyog usab si Ayala sa 32-player main draw sa PWO Isip Wildcards na sila si Tenny Madis sa double bronze medalist sa 2025 Southeast Asian Games o Kay-Ann Imana sa University of Santo Tomas nga mao UAAP Tennis MVP. Nagkakuha sa wildcard sa qualifying tournament si Elizabeth Abarquez sa National University human nga mosunod kang Imana sa test event. Nakipusab sa mga moapil sa Filipino Women's Open ang dagkong mga pangalan sa World Tennis sama nila ni world number 42 Tatjana Maria sa Germany, number 46 nga si Wang Xinju sa China, ang number 59 nga si Janice Jens sa Indonesia, number 63 Zolana Sierra sa Argentina, number 72 Donna Vikic sa Croatia o number 76 Kimberly Beryl sa Australia o ang number 84 nga si Camila Osorio sa Colombia. Ilaw manusab nga magdala og dakong kasikas ug inspirasyon sa local tennis scene ang pag-ipil ni Alex Ayala sa maong makasaysayon nga torneo. Atong oras mga ka-RN alas 12:35 medyo sayo-sayo ang ato ang pagsugod karon o pagtiwas gumikan kay pero putay giapas nga oras sa alang sa ato ang kining pagpag sa serbisyo sa mga ato ang mga broadcasters mga ka-RN. Alang sa ato ang mga kaigsunan ang atong tulumanon sa radyo natin balita inyong mabati gikan Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Na skip na tag duha ka adlaw gumikan kay dunay tay transaksyon nga di gyud nato mabiyaan. But nevertheless padayon nato paghatod sa atong mga balita kada adlaw. Sa mga naminaw sa ato ang programa sa 91.9 salamat punta pa feedback ang mga signal niyo da at least na okay na gid siya. Yun man sa mga naglantaw sa atong Facebook Live sa 91.9 radyo natin Pagadian og sa ato ang mga naglantaw karon salamat kaayo again kang Pitik Sambuzur Droners og kang Ma'am Envide Torres nga naglantaw karon magandang tanghali Tagalog din magandang tanghali sa iyo gikan sa from Zambales sa City niya. Hello sa inyo dyan and maraming salamat sa panunood. And of course ato sa pasalamatan mga ka-RN ang Tanduay Light may nagatun sa itong programa gaan ang may kasama o yung masab sa RD21 Herbal Oil ang haplas nga makaluwas suwayin ninyo ni di pag yun ninyo ni mapalit mga ka-RN sa bisan asa nga mga butika diri sa ato ang syudad sa Pagadian kay diri pa lang nagibagsak sa radyo natin FM Pagadian so katong mga gusto magkasuway katong dunay mga anak ninyo diyan nga mga medyo naglapak-lapak na sa ilahang mga pamanit gikatlan pang allergy bisag labad sa ulo sakit sa tiyan ug uban pa pwede ninyo nga magamit kini nga RD21 Herbal Oil hamtong 10 nako oo alang sa dugang kasayuran pwede lang ninyo ni mapalit diri sa ato ang CBN mga ka-RN gama gyud ni siya gikan sa bukid awa din agi og kay manufacturing ang ato taong mga nitibo
ang nagmugna niining oil aron nga mapaabot diri sa ato ang dapit. Matod po di siya gikan pag di siya kuruketa padung diretso na dispa sa ato ang Sibyaan. Hindi pa ninyo ni mapalit mga Karen sa bisan asa nga mga butika. Ang RD Herbal 21 kani mo ni siya. Way laing RD 21 diri sa Pagadian. Para sa mga gusto nga makasuway, gikan ni sa 21 ka mga herbal nga mga ingredients no nga gisagol aron nga makatabang aron sa pagtambal labi sa mga kuan adunay mga panuhoton kaayo. Oo, anya gadtong mga dunay katul-katul sa panit, mga alap-up, labad sa ulo, sakit sa ngipon, sa samad. O adunay mga pinaakan sa mga mananap, hubag no, adunay mga hubag diha og bughat, sakit sa tiyan, mga nuka og pinaakan sa mga insekto. So ayin ninyo ni mga Karen, suwayan ako kay kuan sa halang-halang yun no. Alang sa mga gusto magkapalit pagka-avail, may laing mapalitan diri lang sa istasyon sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian. Anyway mga ka-RN, tangin ninyo musunod sa mga programa unya tiyon-tiyon alauna no ang ato ang In His Time sa kanyang panahon sa Tagalog pa. Usa di siya ka awarded most awarded radio drama dito sa kauluhan niya. Madungog na to dire sa ato ang Sibyaan gikan nila una hangtod alauna imedya sa matag adlaw Monday ngadto sa Friday. Anyway mga ka-RN, wala naman igong oras sa ato ang pagpadayon sa ato ang programa. Ayun po paminaw sa ato ang mga manindot nga musika diri sa Radyo Natin Pagadian. Nanukad ang itong pagsibya gikan diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Mga pasalamat usab sa tanan to nga mga naglantaw sa atong Facebook Live karong mga orasa og labi na sa mga naminaw sa ato ang radyo sa 91.9 sa inyong FM band. Sa pangalan na lamang sa Tibok Persa sa Radyo Natin FM Pagadian. Uy! Pagumusta di ay sa itong former punong barangay. Yes, Barangay Balangasan, former Cap Neneng Verdida, ang Darna nga mobalik diri sa ato ang Dakbayan sa Pagadian. Pangita balik ang iyang bato kay nabilin. Ari sa ato ang Dakbayan sa Pagadian gimingaw ng gidaghanan di Barangay Balangasan mga ka-RN. Okay ang masab di former Cap Nancy Timtim di Barangay Liniensa. Kadtong mga nagkinahanglan usab og mga t-shirt sublimation mga ka-RN labi na sa ilang baso sa ito nga batch. Sige, palihog lang kong kontak. I-post man ako niya tiyon-tiyon. Kontak lang mo sa cellphone number nga mo ang ma-post noon niya. Nawan ninyo na sa mga taga HK o sa Holy Child Academy kay paduhong na dahil lang alumni homecoming. Natunong po og kanang kuan Valentine's Day. Dito og kantong mga sa ito nga batch atong kaukaw ni kay para makuan makapahinumdum doon sa asa itong batch na sila. Katong mga gusto mo order sub o mga sublimation t-shirt o niya, kuan gid siya pre-order ha kay ug sa inyong design nga inyong gusto, pwede ninyo nga kuan no kanang special gyud nga ipatahi. Pwede ninyo kontakto diri sa estasyon 0993-929-7285 batch 96 na ito para ni silang umabot nga 89th Grand Alumni Homecoming. So sa batch 1996 ang inyong design sa inyong uniform naka-ready na po pre-order. Palihog lang ko ang contact kay makapost mata karon. Pwede mo contact kang former Cap Nancy Timtim diya sa Barangay Liniensa. Tawagin lang ninyo sa iyang cellphone number 0948-48-77733 alang sa dugang kasayuran. Wala matay kong oras pagpadayon sa ato ang programa. Kininalaman yung higala sa kahanginan. Waway Belen. Salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong uddo. Dakbayan sa Pagadian. A promising address rises in the heart of Pagadian City, Camellia Courtyard, a beautifully designed community set within a thriving capital defined by its progress and promise. Camellia Courtyard offers the comfort of home alongside amenities that enhance everyday living. With its scenic views, strategic location, and lasting value, it is an ideal choice for those seeking to grow in an area where the future is already unfolding. Visit www.camellia.com.ph or call 0917-110-4765 for more details. Camellia Courtyard. Ayun
Ayun no, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas